Ay magpapatuloy na tayo sa pinakamahalagang bahagi po ng ating pagsamba sa umaga pong ito, namely yung pangangaral po ng salita ng Diyos. At ang atin pong teksto na pagbubulay-bulayan sa umaga pong ito ay matatagpuan sa aklat ng Juan. Ang kabanata po ay 13, ang mga talata ay 1 hanggang 20. So ito po ay pagpapatuloy ng ating serye ng pangangaral sa Ebanghelyo sang-ayon kay Apostol Juan. Juan, kabanatang 13, mga talatang 1 hanggang 20. At ang titulo ng ating pangangaral ngayon ay Maglingkuran Tayo. So bago natin ito basahin, gusto ko po munang tanungin kayo. Gusto kong imagine niyo po ang inyong mga sarili. Lalo na po yung mga may edad na ng konti rito. May mga anak na po, na mga may gulang na, o kahit medyo bata pa, Imagine niyo po yung inyong sarili na malapit na po kayong mamatay. Napakaaga naman yan, pastor, na pananakot na yan, Pero kunwari lang naman po, imagination, hindi ko naman sinasabi ngayon na po, Dumarating na kayo sa punto na naghahabol na kayo ng inyong mga hininga. Ilang sandali, maaari na po kayong mawala sa mundong ito. Po? So, siyempre, ang gagawin nyo, titipunin nyo ang inyong mga mahal sa buhay. Lalo na po yung inyong mga anak. I can imagine si mami at si daddy, wag naman sana. Wag naman sana ngayon. Siyempre, hindi ko pa ma-imagine yung mawawala ng magulang. Pag nangangaral ako sa patay, minsan nadadala ako ng emosyon ko, pero sabi ko, hindi ko ma-imagine yung pakiramdam ng mawawala ng magulang, So, pero alam niya naman, sa nakikita niyo po sa mga lamay na pinupuntahan ninyo, mahirap, So, imagine niyo isang araw kayo na yung mawawala. Tapos tinawag niyo po yung mga anak ninyo. Ano kaya ang ibibili niyo sa kanila? Ano kaya yung mga huling salita na iiwan niyo po sa kanila? Maaring ibibili ninyo yung aming 1 hektarya, yung kalahati niyan ay para sa paborito kong anak. Hindi po mag-aaway-aaway po yan, O kaya naman, may mga gamit kayong mahalaga sa inyo na iiwan, ito ay para kay ganitong anak, yan ay para sa inyo, O marahil kung wala naman kayo masyadong ari-arian at hindi naman masyadong materyaloso ang inyong mga anak, magbibili na lang kayo ng ganito. Sa aking pag-alis, ako ay natatakot na kayo ay magkakawatak-watak. At gusto ko na kayo ay magkaisa. Gusto ko na kayo ay magmahalan. Magtitinginan kayo sa isa't isa. Yan po yung madalas kong naririnig sa mga pinapatotoo ng mga namatayan ng magulang. Lalo na pag binigyan natin ng pagkakataon magsalita, sinasabi ang bilin po sa atin ni nanay, ang bilin sa atin ni tatay, hindi tayo hindi natin papabayaan ng isa't isa. Mananatili tayo nagmamalasakitan, nagmamahalan sa isa't isa. At sa tingin ko po, napakaganda ng payo na yon. Kung hindi actually payo kundi bilin sa isang magulang na papaalis na sa mundong ito, na naiwan niya ang kanyang mga anak, na bilinan sila na sa kanilang pag-alis, wag silang maghihiwa-hiwalay, wag silang mag-aaway-away, wag silang magkakawatak-watak, kundi sila ay manatiling nagmamahalan at nagkakaisa, na para bagang nabubuhay pa yung kanilang mga magulang. Mga kapatid, alam niyo po yung ganyang sitwasyon, yan yung mismong senaryo dito po sa mga talatang ating babasahin at pag-aaralan sa umaga pong ito. Ito po yung mga panahon mula sa kabanatang 13 hanggang 17, in fact, ng mga tala ng buhay ng ating Panginoong Hesukristo, isang araw na buhay ng ating Panginoong Hesukristo bago po siya mamatay doon sa krus ng Kalbaryo. From chapter 18 hanggang sa pagtatapos ng kabanata ng Juan, makikita nyo na dyan yung Passion Week, kung saan isinasalaysay na dyan ni Apostol Juan kung paano po namatay ang ating Panginoong Hesukristo. Pero from chapter 17 hanggang 19, makikita nyo dyan yung isang araw na buhay ng ating Panginoong Hesukristo bago siya lumisan sa mundong ito, bago siya bumalik sa Ama. Kung yung nangaraan niyang mga pangangaral at atensyon ay nakatuon sa mga taong mga mix na Hudyo na walang pananampalataya at may pananampalataya, pero karamihan walang pananampalataya. This time,
ang focus po niya yung sariling kanya. Ang focus po niya sa mga huling sandali ng kanyang buhay ay ang mga anak po niya. Ang kanyang mga kapatid, ang kanyang mga mananampalataya, ang kanyang mga alagad. So gusto niyang bilinan ng kanyang mga maiiwan. Ano yung kanilang dapat palaging gawin? Ano yung dapat nilang isipin sa mga pagkakataon na siya'y mawawala na sa kanila, at least physically. Na siya'y mawawala na sa kanila physically. So, ito po yung mababasa ninyong unang bilin ng ating Panginoong Hesukristo. Kagaya ng isang magulang, no, naiiwan niya ang kanyang mga anak dito sa sanlibutan. At kaya naman po ang main idea na gusto po nating ipangaral sa inyo sa umagang ito na I really believe ito ang main idea ng text na ating pinag-aaralan, ay ang mga alagad ni Jesus ay dapat maglingkuran sa isa't isa. Ang mga alagad ni Jesus ay dapat maglingkuran sa isa't isa. So yan yung main idea, yan yung main argument ng sermon po na ito. So yung outline po natin, na makikita po natin yung ganyang emphasis ay nahati lang po sa dalawang bahagi. From verses 1 to 11, makikita nyo po dyan yung halimbawa ni Jesus. No? Unlike sa mga teachers, nagtuturo muna sila, no? Bago nila ipagawa sa mga estudyante, no? Si Jesus, pinakita muna niya yung actual, tsaka siya nagturo. Di ba? Minsan nagtuturo muna bago magbibigay ng example. Kamukha nung ginawa natin kanina sa Sunday School. Tinuturo ko yung principle, then nagbibigay ako ng example. Pero sa case na ito, itong master teacher, si Jesus Christ, ipinakita po muna niya yung halimbawa. Pinakita niya muna how to do it. And then tinuro niya ano ang ibig sabihin nito. So, kaya po yung unang bahagi, ang halimbawa ni Jesus from verses 1 to 11. Then, from verses 12 to 20 ay ang paliwanag ni Jesus. Bakit ba niya ginawa yung kanyang ginawa? Ano ba yung ibig sabihin ng kanyang hinalimbawa na ito sa kanyang mga alagad? So isa-isahin po nating pag-aralan ng mabilis itong dalawang punto. Yung una po, mga kapatid, gusto kong itonyo yung inyong mga atensyon doon sa halimbawa ni Jesus. Ang halimbawa ni Jesus in verses 1 to 11. So babasa po natin niyan mula doon sa mga talatang nabanggit ko. So dito po, makikita natin ang halimbawa ni Jesus na nais po niyang ipakita sa kanyang mga alagad, na nais po niyang pamarisan nila. O kung atin pong gagawin personal, nais po ng Panginoon na pamarisan po nating lahat bilang mga alagad ng ating Panginoong Hesukristo. In verse 1, mababasa po natin ang pinakamotibasyon ni Jesus. Bakit po ba ganito ang gusto niyang ituro sa kanila? Ano ba yung motivation ni Jesus Christ? Bakit po niya gustong gawin ito o gustong gawin ito ng kanyang mga alagad? Gustong ipagawa ni Jesus ito sa kanyang mga alagad. Makikita po natin yan in verse 1. Ang sabi po dito, sundan niyo po ako dyan, John 13 verse 1. Bago nga magpista ng Paskuwa, sa pagkaalam ni Jesus na dumating na ang kanyang oras ng paglipat niya mula sa sanlibutang ito hanggang sa Ama, sa pagkaibig sa mga kanya na nangasa sanglibutan, ay inibig niya sila hanggang sa katapusan. So I hope napapansin niyo yung mga ine-emphasize ko doon, mga kapatid. So dito po, nabasa natin na na-anticipate na ng ating Panginoong Hesukristo yung kanyang pag-alis dito sa sanlibutan pabalik sa kanyang Ama. Isang araw na lamang po ay matatapos na po yung kanyang misyon dito sa lupa, namely na siya po ay mamamatay na sa krus para po tubusin ang kanyang bayan sa kanilang mga pagkakasala. Ngunit dahil po sa kanyang dakilang pag-ibig, dahil po sa kanyang malaking pag-ibig sa kanyang mga alagad, hindi po maialis sa kanya na kanyang isipan yung mga alagad niya na kanyang iiwan. Ito po ay tila ang ating Panginoong Jesus dito ay isang magulang na nag-aalala sa kanyang mga anak na lilisanin o iiwan. Ito po ay dahil sa kanyang napakalaking pag-ibig sa kanila. Again, ang sabi po sa verse 1, sa pagkaibig sa mga kanya na nangasa sanglibutan, ay inibig niya sila hanggang sa katapusan. Nakita niyo po yon? Minamahal po ba ng ating Panginoon ng kanyang mga alagad? Iniibig niya sila hanggang sa katapusan. Alam niyo po ibig sabihin ng phrase na yon, mga kapatid? Kung paaralin natin ng mas malalim yung phrase na yon, that means the Lord
loves them with a perfect love. Minamahal po niya ang kanyang mga alagad nang hindi kulang, hindi po kapos na pag-ibig. Minamahal niya ang kanyang mga alagad ng isang buo at perpektong pag-ibig. Pag-ibig ng isang Diyos na perpekto at dakila. And the same is true with us, mga kapatid at mga minamahal. Kung paanong minamahal ni Jesus ang kanyang mga sinaunang mga alagad, ng first century disciples, siya po, mga kapatid, ay patuloy na nagmamahal at nagmamalasakit sa iyo maging sa mga oras po na ito. No? Yung ibang tao, minsan nagtatampo tayo, nagkukulang sila sa pag-ibig sa atin, di ba? Lalo na yung mga magulang na nagkakaedad na hindi na po na masyadong napapansin ng kanilang mga anak dahil yung mga anak busy na rin sa kanilang mga struggles, di po ba? Si nanay, naalala ko, no? Wala na siyang so hindi na siya masyadong pinapansin nung apo niya, no? Dahil yung apo niya abala na sa kung ano-ano, no? So minsan nakakaramdam tayo na parang kawawa tayo, parang wala na masyadong nagmamahal sa atin. Naalala na lang tayo ng mga kasamahan natin, mga anak natin kapag may kailangan sila sa atin, di ba? Pero pagka wala, hindi ka makamusta, hindi ka maabutan ng ulam. Nakaka-relate po ba kayo? So, pero mga kapatid, pinapaalala sa atin ni Jesus Christ na ang mga tao po sa paligid natin, opo, nagkukulang sila, hindi sila perpektong umibig, pero si Jesus Christ, minamahal niya ang kanyang mga alagad na isang dakila at perpektong pag-ibig. Kaya ka nadidismaya, hinahanap mo yun sa mga taong hindi naman kayang ibigay yun sa'yo. Si Jesus Christ lang po makakapagbigay po nun sa ating mga buhay. No? So matapos pong ipakita ni Apostol Juan yung motibasyon ni Jesus Christ kung bakit niya gustong ituro ito sa kanyang mga alagad, makikita po natin in verses 2 to 5 kung ano po yung halimbawa po na nais na niyang tularan ng kanyang mga alagad. Sabi po sa verses 2 to 5, nandun na po ako, at habang humahapon, nang mailagay na ng dyablo sa puso ni Judas Iscariote na anak ni Simon ang pagkakanulo sa kanya, si Jesus, sa pagkatalastas na ibinigay ng Ama ang lahat ng mga bagay sa kanyang mga kamay at siya'y nanggaling sa Diyos at sa Diyos din paroroon, ay nagtindig sa paghapon at itinabi ang kanyang mga damit at siya'y kumuha ng isang tuwalya at ibinikis sa kanyang sarili. Na magkagayoy, nagsali ng tubig sa kamaw at pinasimulang hugasan ang mga paa ng mga alagad at kinuskus ng tuwalya na sa kanya'y nakabigkis. So dito po, mababasa natin ang pambihirang kapakumbabaan at kabutihan ng ating Panginoong Hesukristo. Kanya pong hinugasan ng maduduming mga paa ng kanyang mga alagad. Isipin niyo po yon. At nung panahon po ito, hindi po kasi uso ang mga kotse at mga motor. Wala pa pong ganon. Ang main na transportation ng mga tao na iyon, kung wala silang mga hayop na sasakyan, ay yung kanilang mga sandalyas, yung kanilang mga paa. At yamang maalikabok sa kanilang lugar noong panahon yon, madalas nadudumihan po ang kanilang mga paa. Kaya po naging kaugalian po nila na kapag sila dumadako sa isang bahay, agad po nilang hinuhugasan ng kanilang mga paa. Ngunit ang nakakabigla po dito, mga kapatid, ay yung paghuhugas po ng paa ng mga bisita ay hindi po usual na gawain po ng mga Hudyo ng panahon pong ito. Ito po ay gawain, alam niyo po ba, ng mga aliping mga hintil. Yung mga mabababang uri na hintil na alipin ng mga Hudyo noong panahon ito. Hindi nila kayang maghugas ng paa ng kapwa nila Hudyo, maliban na lang na ito ay mahal at malapit sa kanila. Napakababa ng ganitong klaseng trabaho na ito ay binibigay lamang po nila sa mga hintil at mabababang klaseng alipin. Kaya mapapansin po ninyo na hindi hinuhugasan ng mga alagad ang kanilang mga kapwa alagad Wala pong nagkusa. Kasi tingin ng mga alagad sa sarili nila, teka, ba't kami maghuhugas mga Hudyo kami? Gawain niya ng mga alipin. Gawain niya ng mga muchacho at saka muchacha. So, sabi nung naalala ko yung tinapanood namin na isang palabas na makaluma, no? Muchacha.
no? So tingnan yung mga katulong, ano po. So hindi namin gawain 'yan. Kami mga Hudyo, hindi kami mga alipin, no? Pero laking gulat nila, ang ating Panginoong Hesukristo, nagkusa siya, kinuha niya ang tuwalya, ibinikis niya ito sa kanyang sarili, siya mismo na kanilang Panginoon na nagsilbi sa kanila. Umakto ng isang napakababang alipin. Imagine ninyo mga kapatid at mga minamahal, ang kanilang Panginoon, nakataas-taasang Diyos, na lumikha ng lahat ng mga bagay. Nag-anyong tao. At kung di ka pa nabababaan doon na siya'y nag-anyong tao, siya po ay nakitulad sa mga alipin, sabi sa Pilipos 2. In fact, siya po ay namatay ng isang kamatayan ng isang pusakal na kriminal, which is pinakamababang klase at pinakamalupit na klase ng kamatayan during that time. Siya po ay nagpakababa upang paglingkuran at hugasan ng paa ng kanyang mga tagasunod. Imbis na siya yung hugasan ng paa, siya yung naglingkod para sa kanyang mga tagasunod. Kaya naman po, laking gulat ng mga alagad, wala lang silang lakas ng loob magsalita, pero kilala niya naman si Pedro. Sabi nga po, si Pedro ay presentado, alsado. Tama po ba yung term? Pabida, bida-bida. Siya po yung malakas na loob. Siya po palaging walang bumubulala sa kanyang bibig yung gusto niya sabihin. Napaka ni Pedro yun yung kanyang character, temperament. Siya po choleric na matatawagan po. So, sabi po sa verses 6 to 8, nung turn na ni Pedro, nahugasan na lahat, si Pedro nahuhugasan, tingnan niyo sa verse 6. Sa gayoy lumapit siya kay Simon Pedro, sinabi niya sa kanya, Panginoon, huhugasan mo baga ang aking mga paa? Sumagot si Jesus at sa kanya sinabi, ang ginagawa ko hindi mo malalaman ngayon, dapat mauunawaan mo pagkatapos. Sinabi sa kanya ni Pedro, wag mo huhugasan ang aking mga paa kailanman. Bakit? Ang context, cultural context, hindi yan gawain ng mga Hudyo. Gawain yan ng mga alipin. Panginoon, bakit mo gagawin yan sa akin? Hindi ka naman alipin. At talong, hindi ka hintil. So dito po nabasa natin, natakanta talaga ang mga alagad. Bakit ginagawa ng kanilang Panginoon ang ganitong kababang gawain? At dito nabasa natin na si Pedro ang naglakas ng loob na tanggihan ang ginagawa ng ating Panginoon sa kanila. Ngunit sinagot siya ng ating Panginoon. Nagpatuloy sa pagpapatuloy ng verse 8. Ano sabi niya? Sinagot siya ni Jesus, kung hindi kita huhugasan, ay hindi ka magkakaroon ng bahagi sa akin. In other words, kung hindi daw papayagan ni Pedro na ang kanyang mga paay huhugasan ng ating Panginoong Hesukristo, ay hindi daw siya maituturing na kasama niya. Yun po yung ibig sabihin nun. Ito po ay sapagkat yung paghuhugas po ng paa na ginagawa ng ating Panginoong Hesukristo dito ay sumisimbolo po sa paghuhugas ng kanilang mga kasalanan na gagawin niya sa krus eventually. Kaya kung hindi po papayag si Pedro na gawin sa kanya yung simbolismong ito, hindi pa ito yung actual na paglilinis, pero ito po ay sinisimbolo po niyon, it will imply na hindi siya bahagi sa mga taong nilinis at pinatawad ng Diyos sa kanilang mga kasalanan sa pamamagitan ng paglilinis ng dugo ng kordero ng Diyos. Kaya naman po noong naunawaan ni Pedro na ito po pala ay mayroong symbolic significance, sinabi niya sa Panginoon in verse 9, Panginoon, hindi ang aking mga paa lamang, kundi pati ang aking mga kamay at aking mga ulo, ang aking ulo. Paliguan mo na ako, Panginoon, kung gayon. In other words, bagay na tinanggihan pa din gawin ng ating Panginoon Hesukristo. Tingnan nyo ang sabi niya sa verse 10, sinabi sa kanya ni Jesus, ang napaliguan na ay walang kailangang hugasan maliban ng kanyang mga paa, sapagkat malinis ng lubos, at kayo'y malilinis na, ngunit hindi ang lahat. Ano po ibig sabihin nun, mga kapatid? Bakit hindi pumayag siya na paliguan si Pedro at yung kanyang mga paa lamang ang gustong hugasan niya? Ito po ay sapagkat ang kanyang mga alagad na sumampalataya na sa kanya ay tinuturing na pong malinis sa kasalanan ng ating Panginoong Hesukristo. Malinis na. Ganyan po ang mga mananampalataya. Kahit gaano ka karumi, kahit gaano ka kasablay, ng tingin sa iyo ng tao, sa tingin ng Diyos, ikaw ay malinis na dahil kay Kristo Jesus. Yan ang beauty ng gospel.
Sila po ay napaliguan na, quote-unquote, na sa lahat ng kanilang mga karumihan dahil sa kanilang pananampalataya sa Mesiyas. So, in other words, sila po ay na-justify na o napawalang sala na. Yun yung ibig sabihin ng justification. Para ka na sa court, no? Sinabi sa iyo, not guilty. No? Pinawalang sala ka na. Hindi dahil sa wala ka talagang sala, no? Kundi dahil binayaran na ang iyong pagkakasala ni Jesus. So in that sense, metaphorically speaking, hindi na po kailangan paliguan pa ang kanyang mga alagad, ngunit kailangan na lamang hugasan ang kanilang mga paa. So this means yung paghuhugas na ito, na kahit na sila ay na-justify na o napawalang sala na, kailangan pa din po silang ma-sanctify o patuloy na mamuhay na winawaksi ang kasalanan sa araw-araw. So that's the meaning ng paghuhugas sa paa. No? Bagamat tayo ay nahugasan na, positionally tayo po ay justified na, wala na tayong sala sa harapan ng Diyos, but it doesn't mean na pwede na tayong mamuhay sa kung ano mang gusto nating klase ng pamumuhay. Tayo po ay araw-araw nakikipaglaban sa kasalanan, binabago niya tayo araw-araw, pinababaging banal po niya tayo araw-araw, and that is sanctification. In this particular case, inuhugasan niya ang ating mga paa. Yan po ang ibig sabihin na kailangan na lamang hugasan ng kanilang mga paa at hindi na paliguan ng kanilang buong katawan. And the same is true with us, mga kapatid. Hindi po ibig sabihin na tayo ay na-justify na o pinawalang sala na, at least yung ating past, present, and future sin, ay pwede na tayong mamuhay at magtampisaw sa putikan ng kasalanan. Yun po kasi yung paniwala ng mga naniniwala sa hyper grace, no? So after all, malinis na ako, so I could live whatever I want. Kailangan pa din po nating mamuhay araw-araw na winawaksi at tinatalikuran ng mga natitira pang kasalanan sa ating mga buhay sa pamamagitan ng pagsunod sa kalooban ng Diyos. Yan po yung tinatawag na sanctification o yung pamumuhay ng may kabanalan sa buhay ng isang Kristiyano. And gusto ko po sabihin sa inyo, ang tulay na na-justify ay patuloy na sinasanctify. Hindi uubra na ikaw ay na-justify o pinawalang sala ng Diyos kung hindi mo mararanasan yung sanctification. Automatic yon, kasunod po yon sa buhay ng isang tunay na mananampalataya. Kahit ano sabihin mo na ikaw ay na-justify pero hindi ka na sa-sanctify every day, that means your faith is dead. Hindi ka totoong justified. Ngunit mapapansin niyo po in verse 10 na hindi lahat ng kanyang mga alagad ay nasa ganitong kalalagayan. Hindi po lahat ng kanyang mga alagad ay pinawalang sala at namumuhay na sa kabanalan. Ito po ay sapagkat mayroong isang Judas na nagkakanulo sa kanya. Kaya nasabi niya, balikan niyo yung verse 10, no? Yung dulong bahagi. Sapagkat malinis ng lubos at kayo malinis na, ngunit hindi ang lahat. Di ba? Hindi ang lahat kasi nandyan pa si Judas. At sinabi pa niya in verse 11, inelaborate niya, sapagkat nalalaman niya, ang sa kanya ay magkakanulo. Kaya sinabi niya, hindi kayong lahat ay malilinis. Nakita niyo po yun? Kung mapapansin niyo po sa verse 5, kasama si Judas sa mga hinugasan. Sabi kasi diyan, lahat ng kanyang mga alagad. Ngunit ang paghuhugas sa kanya ay physical lamang at hindi espiritual. Okay? Bagamat siya po ay nakasama nila sa ministeryo, kasama nila nakikinig ng mga aral ni Kristo, na bautismuhan pa nga, marahil, hindi man natala, pero nagbabautismo sila, so hindi naman sila ubrang magbautismo na hindi sila nabautismuhan. So hindi pa din po yun nangangahulugan na ligtas na po si Judas. Ito ay sapagkat kahit ginagawa niya ang ginagawa din ng ibang mga alagad, hindi pa din nagbabago ang kanyang puso. Siya pa din po ay nananatiling ganid sa salapi at namumuhay sa kasalanan. The same is true with you. Kung ikaw ay naririto sa mga oras na ito, ngunit hindi pa din nagbabago ang iyong pamumuhay, ang iyong presensya sa mga oras na ito ay hindi naggagarantiya na ikaw nga ay tunay na nilinis sa iyong mga kasalanan. Ang iyong pakikinig at pakikisama sa pagsamba at maging ang iyong pagbabautismo ay hindi nangangahulugan ng kahit ano kung hindi nakikita sa buhay mo ang iyong pananampalataya.
kung ikaw ay hindi pa din namumuhay bilang isang bagong nilalang kay Kristo Jesus. Kagaya ka lang din ni Judas na mahusay lang makisama sa panlabas, ngunit bulok ang kalooban, na nagdadala sa kanya eventually o magdadala sa kanya eventually sa walang hanggang kapahamakan. Kaya mahalaga mga kapatid na siyasatin natin ang ating mga sarili kung tayo po'y tunay na sa pananampalataya. At kung nare-realize mo na kagaya ka lang din ni Judas, hindi masamang umamin at magsisi sa iyong mga kasalanan at sumampalataya ka ngayon ng totoo kay Kristo upang ikaw ay makaranas ng tunay na paglilinis sa iyong mga kasalanan. So dyan po nagtatapos mga kapatid yung una nating punto, yung halimbawa ni Jesus in verses 1 to 11. Now, atin naman pong unawain ang ibig sabihin ng halimbawang ito. Ang ilan po dyan ay napaliwanag na natin from verses 1 to 11. Ano po? Pero may ilan pang mahalagang katotohanan mula sa halimbawang ito ang makikita nating pinaliwanag ng ating Panginoong Jesucristo from verses 12 to 20, kung saan makikita natin dyan na ine-expound niya, pinapakita niya ano ba ang ibig sabihin ng aking ginawa sa inyo, namely yung paghuhugas ng paa. Kaya dito po sa panghuli nating punto, pinamagatan natin itong ang paliwanag ni Jesus. So makikita po natin yan particularly in verses 12 to 15 po muna. So dito po makikita ninyo, o makikita natin ang pinakapunto ng ating Panginoong Jesus. Kaya niya ginawa yung kanyang ginawa sa mga talatang ito. Tingnan niyo po ang sabi sa verses 12 to 15. Kaya nang mahugasan niya ang kanilang mga paa at makuha ang kanyang mga damit at muling maupo, at sinabi niya sa kanila, nalalaman baga ninyo kung ano ang ginawa ko sa inyo? So nagbihis na siya ulit, tinanggal niya na yung tuwalya, then nagkaroon na ng quiz. Nalalaman niyo ba yung ginawa ko sa inyo? Naiintindihan niyo ba yung aking ginawang paghuhugas ng paa ninyo? Kung ano ibig ko sabihin diyan? Then pinaliwanag niya in verse 13, tinatawag niyo akong guro at Panginoon, at mabuti ang inyong sinasabi sapagkat ako nga. Kung ako nga na Panginoon at guro ay naghugas ng inyong mga paa, kayo naman ay nararapat ding hugasan ng mga paa ng isa't isa, sapagkat kayo'y binigyan ko ng halimbawa upang gawin naman ninyo ayon sa ginawa ko sa inyo. Nakita niyo po yung kahulugan, mga kapatid. Sa makatuwid, ang pinakapunto pala ng ginawang ito ng ating Panginoong Jesucristo ay upang turuan ng mga alagad ng pagpapakumbaba at pagkakaroon ng puso ng isang lingkod, a servant heart. Kaya po natin ang mga alagad po kasi ay meron pong tendensiyang magpagalingan, magpagkataasan ng ihi, at maghangad ng posisyon na nakahihigit sa iba. Kung pamilyar kayo sa gospel accounts, hindi po minsan nag-away-away ang mga alagad kung sino ang uupo sa kanan ni Kristo. Ano? Lahat po sila, or for that matter, ay lahat po tayo ay mayroong pride sa ating mga puso, kung atin lang pong aaminin. Na kung hindi natin mababantayan, ay pwedeng magdala sa atin na sirain at wasakin natin ang isa't isa imbes na paglingkuran po natin ang isa't isa. Pride na maaaring magdala po sa atin upang magpagalingan imbes na magtulungan para sa ikalalago at ikabubuti natin. Bilang kanilang guro at may tuturing po nilang magulang na nagtuturo sa kanila, nais po niyang iwanan ng aral na ito sa kanila bago siya lumisan sa sanlibutan. Na sa kanyang pag-alis, sa kanyang pagbalik sa Ama, huwag nawa silang magkagulo. Huwag nawa silang magpagalingan. Huwag nawa silang magsiraan sa isa't isa. At walang ibang pinaka-perfect example po niyan kundi ang ating Panginoong Hesukristo mismo. Kung gayon, kung meron man pong may karapatan na paglingkuran at hindi maglingkod dito, walang iba po yun kundi siya. Kasi siya po ang Panginoon, siya po ang Diyos. Sapagkat siya po ay hari na maluwalhati sa lahat. Ngunit hindi po niya yung ginawa. Bagkus, gaya ng aking sinabi at nakita niyo sa talata, siya po ang naglingkod. Naglingkod po siya sa atin hanggang kamatayan. Inisip niya ang ating kapakanan, kaya nagtiis siya hanggang siya po
ay mapako sa krus para sa ating katubusan. Kung nagawa po yun ni Kristo para sa atin, sino po tayo upang tumangging maglingkod sa isa't isa? Nakukuha niyo po yung argumento dito ni Jesus Christ. Ako nga, kung gagawin natin yung terminong pang-empleyado, ako nga, boss nyo, nagmamap. Ako nga, boss ninyo, nagsaserve sa inyo ng kape. Ba't ikaw inuutusan lang kitang mag-serve ng kape sa isa mong kasamahan sa trabaho Parang galit na galit ka na. Parang napakataas mo na. Di ba? Nakukuha niyo po yun? So, sabi nga po ng ating Panginoong Jesus in verse 16, katotohanan sinasabi ko sa inyo, ang alipin ay hindi dakila kaysa kanyang Panginoon, ni ang sinugo man ay dakila kaysa sa nagsugo sa kanya. O mga kapatid, nakahihigit pa po ba tayo sa ating Panginoon upang hindi natin paglingkuran ng isa't isa? Kung yung atin nga pong Panginoon naglingkod sa mga alagad, nakahihigit pa po ba tayo sa Kanya para hindi tayo maglingkod sa isa't isa? Kung ating Panginoon ay naglingkod sa atin bilang halimbawa na dapat nating sundan, sino po tayo upang tumangging hugasan ng mga paa ng ating mga kapatid, figuratively speaking? Mga kapatid, ang hindi po paglilingkod sa ating mga kapatid sa iglesia ay tanda po ng isang pagmamataas at mayabang na puso. Ang greatness po sa kingdom ni God ay hindi nasusukat sa dami ng mga naglilingkod sa iyo, kundi sa dami ng iyong handang paglingkuran alang-alang kay Kristo. Ulitin ko po yun dahil yan ay countercultural. Kasi sa panahon natin ngayon, kapag maraming followers, maraming nagsaserve sa iyo, ikaw ay great. Ikaw ay dakila. Not so with the kingdom of God. Ang great sa kingdom ni God ay hindi yung maraming nagsaserve sa Kanya. Ang great sa kingdom ni God ay yung taong marami siyang sinoserve. Ulitin ko po, ang greatness sa kingdom ni God ay hindi nasusukat sa dami ng naglilingkod sa iyo, kundi sa dami ng iyong pinaglilingkuran alang-alang kay Kristo. Iyan ang great sa kingdom ni God. Ang sabi po sa verse 17, kung nalalaman ninyo ang mga bagay na ito, kayo ay mapalad kung inyong gagawin. Yung salita pong mapalad sa verse 17 ay galing po sa salitang Griego na makarios. Nang ibig sabihin po niyan ay happy, masaya. So maliban po sa saya ng gantimpalang makukuha natin pagdating po natin sa langit, dahil po sa paglilingkuran natin sa isa't isa, may dala din po itong kagalakan sa ating mga puso sa tuwing tayo po ay maglilingkod sa ating mga kapatid. Try nyo lang ho, mga kapatid, sinasabi ko sa inyo, kahit napagod kayo, kahit nabawasan kayo, for as long na alam mo sa sarili mo na ginawa mo ang paglilingkod mo para sa iyong kapatid, alang-alang kay Kristo, meron po yung dalang saya, meron po yung kagalakan sa iyong puso na madadala. Sapagkat yan po ang kalooban ng Diyos. Ang isang mananampalataya ay nasisiyahan at sumisigla sa tuwing nagagawa niya ang kalooban ng Diyos. Subukan yung paglikuran ng inyong kapatid. Ayon sa sinasabi dito ni Kristo, mayroon itong dadaling saya sa inyong mga puso. Kaya sabi niya, mapalad kung inyong mga gawin. Ngunit hindi po lahat ay inaasahan. Again, maranasan nito. 3 talata na lang. In verses 18 to 19, mababasa niyo po na binanggit na naman ang ating Panginoon Jesucristo yung magtatraidor po sa Kanya. Ang sabi sa verse 18, hindi ko sinasalita tungkol sa inyong lahat. Pinakwalify na naman niya. Hindi sa inyong lahat to. Nalalaman ko ang aking mga hinirang. Ngunit upang matupad ang kasulatan ng kumakain ng aking tinapay ay nagtaas ng kanyang sakong laban sa akin. Mula ngayon ay sinasalita ko sa inyo bago mangyari upang pagka nangyari kayo'y magsisampalataya na ako nga. So in verse 19 nabasa natin, verse 18, sumita si Jesus Christ, nag-quote siya ng isang talata from the Old Testament, particularly in Psalm 41 verse 9, kung saan si Haring David ay nagsasabi diyan ng sama ng loob po niya dahil may mga kaibigan siyang nagtraidor sa kanya. Matalik niyang kaibigan, in fact. At ang sinasabi ng mga scholar, ito po ay si Ahithophel in 2 Samuel chapter 16 verse 23. Yung pagtataksil po na ito ay isa po palang prediksyon
sa mangyayari din sa anak ni David na si Jesus Christ, kung saan siya po ay trinaydor ni Judas na sinasabi ditong kanya ring matalik na kaibigan. Diba? Yun ang masakit. Ang taong makasasakit sa iyo ay yung taong pinakamamahal mo. Diba ba? Sakay si Jesus Christ, nakasakit sa kanya yung malapit niyang kaibigang si Judas. Mga kapatid, ang mga pinag-aaralan po natin ngayon ay hindi po natin maasahan sa mga hindi mananampalataya gaya ni Judas. Hindi nyo sila may expect na maglilingkod sa inyo at maglilingkod kayo sa kanila. Ngunit ito po ay naasahan sa atin bilang mga anak ng Diyos. So then, nagpatuloy po ang ating Panginoong Jesus, last verse in verse 20, katotohanan sinasabi ko sa inyo, ang tumatanggap sa sinumang sinusugo ko ay ako ang tinatanggap, at ang tumatanggap sa akin ay tumatanggap sa nagsugo sa akin. So sino po ang sinugo dito? Primarily, ito po ay pumapatungkol sa mga apostol. Kapag daw po tinanggap nila yung mga apostol, in effect, tinatanggap po nila yung salita ng mga apostol. At sino ang nagbigay ng mga salita ng mga apostol? Ang ating Panginoong Hesukristo. So in effect, tinatanggap nila ang Panginoong Hesukristo kapag tinanggap nila yung mga apostol. At kapag tinanggap nila ang Panginoong Hesukristo, tinatanggap nila ang nagsugo sa Kanya, namely, ang Ama. By way of application, mga kapatid, kung tinatanggap po natin ang isa't isa bilang mga tumanggap ng Ebanghelyo ni Kristo, tinatanggap po natin ang Panginoon sa ating mga buhay. In other words, kung ano ang iyong ginagawa sa iyong kapatid, siya mong ginagawa sa iyong Panginoon. No? Marami nagsasabi, mahal ko si Lord. Ano? Pupurihin kita, Panginoon, paglilingkuran kita. No, merong pinagdadaanan yung kapatid mo, wala kang pakialam. Diba? Gusto mong ipakita yung pag-ibig mo sa Panginoon? Ipakita mo yan sa katawan ng Panginoon, ang iglesia, ang mga kapatid sa iglesia. No? Ang Panginoon na hindi napiplease sa lip service. Nakikita niya ang ating mga ginagawa. Ang ginagawa mo sa iyong kapatid ay ginagawa mo sa Panginoon. Again, ang main idea ng ating pinag-aaralan ay ang mga alagad ni Jesus ay dapat maglingkuran sa isa't isa. Kung kinikilala mong alagad ka ni Jesus, maglingkuran tayo sa isa't isa. Maglilingkod ako sa iyo, maglilingkod ka sa akin, maglilingkod ka sa iyong mga kapatid. Pastor, kanina ko pa po naririnig yung paglilingkuran sa isa't isa. Sa paano paraan po ba namin yan gagawin? No? Hayaan niyo pong magbigay ako ng ilang mga application, then we will close. Maraming paraan, pero ito ang iilan, basic. Dumalo ka sa church. Awi, paano ka maglilingkod kung wala ka dito? At alam niyo po ba, yung pagpunta niyo sa church, wala ka pang ginagawa, basta nandito ka lang. Narinig lang ng iyong kapatid ang boses mo, nakamayan mo lang siya, nakita ka lang niya, naglilingkod ka na sa kanya. Alam niyo po ba yon? Yung ginagawa ng fellowship, I mean, yung makita mo lang, yung isang kapatid na alam mo, marami siyang pinagdadaanan. Si Ate Emma, last prayer meeting, napakarami niyang saloobin, iyak siya ng iyak. Pero the mere fact na nandito siya, nagpapatuloy sa kabila ng struggles, anong encouragement yung nadadala ni Ate Emma sa puso ng inyong lingkod? Sa puso ng bawat nakakakilala sa kanya. No? Ito nga kapatid ko na ito, napakaraming pinagdadaanan. Pasan niya ang mundo. No? Pero nagpapatuloy sa paglilingkod. Hello? Bakit hindi ako magpapatuloy? Di po ba? Meron na yung paglilingkod na ginagawa sa iyong kapatid. Yung binati mo lang siya, kapatid. Ano? O sinabi mo lang, kapatid, kamusta ka na? Naramdaman na niya, ay, meron palang concern sa akin itong kapatid na to. Kala ko wala siyang pakialam sa akin. Naglingkod ka na nun. Yung atin lang inaawit kanina, kahit sintonado ka, kinakanta mo. Diba? Wag niyo nang tingnan. No? Diba? Pero yung inaawit mong katotohanan, na naririnig ng iyong kapatid, naglilingkod ka na sa kanya, pinapaalala mo sa kanya, ito yung gospel, ito yung katotohanan, pinanampalatayanan natin, sama-sama tayo. Naglilingkod ka na, nandito ka pa lang. No? Umattend ka lang, naglilingkod ka na sa iyong kapatid. Panalangin mo yung iyong kapatid, isa pa pong paraan. No? Sino dito nanalangin para sa kanyang kapatid itong nakaraang linggo? Meron pa po bang nananalangin para sa isa't isa? Purihin ng Panginoon, napakahalaga po niyan. No? Yung paalala na panalangin po natin yung isang isa. At syempre,
Yung pagiging concern sa mga pangangailangan ng isa't isa. Ano po? Pagka may nabalitaan tayo, may kapatid tayong dinadaanan sa buhay, nangangailangan, sa abot ng ating makakaya, tumuwang tayo. Paramdam natin yung ating helping hands sa kanila. I'm not saying na kailangan laging malaki yung tulong. Minsan niya, wala tayong maibigay. Pero maramdaman lang ng ating kapatid na ikaw ay nakikibuhat sa kanyang pasanin. No? Yung simpleng presence mo lang sa mga panahong may pinagdadaanan siya, it means a lot sa iyong kapatid. And ito, medyo ironic pero totoo, rebuking and exhorting one another. Basta paano paglilingkod yung tinutuwid ko yung kapatid? Ayaw nga niya yun eh. Kung mahal mo ang iyong kapatid, hindi mo siya hahayaang magpatuloy sa kasalanan. No, kung nakikita mong papalayo siya sa Panginoon, alam kong may mga kilala kayo na nakikita yung unti-unting lumalayo sa Panginoon. Paglingkuran mo siya sa pamamagitan ng iyong pagpaalala, kapatid. Yung tinatahak mong landas ay papalayo sa Panginoon, hindi ka niyan palaging dadalhin sa kabutihan. Bumalik ka sa Panginoon. No? Kamustahin nyo yung inyong mga kapatid. Ituwid nyo sila kung kinakailangan, pero wag nyo lang silang ituwid, palakasin nyo ang kanilang loob. May pag-asa palagi sa ating tagapagligtas. May pag-asa palagi sa ating Panginoon Jesucristo. God is the God of second chances. Bumalik ka sa Kanya. Bumalik ka sa Kanya. Siya lamang ang iyong kailangan. Mga kapatid, ilan lang po ito sa mga paraan upang makapaglingkuran tayo sa isa't isa. Na marami pa pong paraan. Basahin nyo lang yung mga one another sa inyong Biblia. Pero I hope itong iilan na ito ay ma-apply po natin sa ating mga buhay. Mga kapatid, maglingkuran po tayo sa isa't isa. Purihin po ang ating